Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Misyonaryong Diosdado Siegado Hiling Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Robin Idira Eclio Sr., King of all kings, Master Robin Bariclo Jr., Divine Grand Master Robin Madron Eclio I. Pizza Dos po ngayon buwan ng Oktubre 2020. Ngayon mga kapatid, ipagpatuloy ko po ang pagsasalaysay sa inyo patungkol sa talambuhay ng aking Diyos, Divine Master Ben Idiray Cloy Sr. Nung kanyang kapanahunan sa 1957 na mayroon na siyang isang anak, nagkaasawa na siya na si Mami Glinda Oliveros Buray at nagkakaroon na nga sila ng isang anak, panganay na anak na si Rico Eclio. At yun na nga mga kapatid, dahil sa misyon na itinahas sa kanya ng mga members ng Spiritual Division ay muling nagbalik si Panginoong Divine Master of Indira Eclio Sr. doon sa Barangay Maginda, sakop ng Butuan City. Nakasama na itong si Mami Glenda Buray Eclio dahil tapos na ang kanilang kasal at nagkakaroon na nga sila ng isang anak. Pagdating nila ni Mami Glenda, mga kapatid, doon sa bundok ng Maginda, na doon na nakatira yung mga members ng Caballeros de Rizal Agricultural Endeavors doon sa riverside ng Agusan River, doon sa bundok ng Maginda. Ay sinimulan nga kaagad ni Panginoong Divine Master Benedicto Sr. yung kanyang panggagamot na ginawa sa mga members ng Caballeros de Rizal Agricultural Endeavors. At isa nga itong si Felipe Gulye na ginamot niya sa sakit nitong appendicitis na inoperahan niya sa pamagitan ng spiritual na operasyon. At Dr. Robin na po ang tawag sa kanya doon. At doon na nakita ni Felipe Gulye yung pag-iba-iba ng mukha ni Panginoong Divine Master of the Sr. Minsan ay magiging Amerikano, minsan magiging matanda, minsan naman babalik sa kanyang anyo na pagiging isang Pilipino na si Dr. Robin. At doon nga mga kapatid, doon nga naranasan ni Mami Glinda Buray Eclio ang hirap ng buhay dahil sa kanilang pagpunta doon ay nanirahan lang sila ng isang bahay. Wala silang bahay mga kapatid, wala silang pag-aari na bahay doon, nanirahan lang. At yung kahit pag-igib ng tubig ay iniigib pa yun doon, kinukuha pa doon sa bubunan, doon sa ilog, o kinukuha pa, iniigib pa ang tubig doon, at walang kuryente. Ang kanilang kalagayan doon ay ilaw lang, lampara lang ang gamit dahil bundok nga ang lugar na iyon, at walang madaling mabilhan dahil walang tindahan na mabibilhan kung sakaling mayroong mga pangangailangan. At kaya nga dahil sa pangyaring iyon, inisip ni Mami Glinda na ito talaga ang buhay niyang naranasan niya na hindi pa niya naranasan sa buong buhay niya, dahil maganda man ang kalagayan nila doon sa Hitagom, mayroon man silang karinderya doon. Kaya doon nahirapan talaga. Kaya dahil sa iniisip niya na sobrang kahirapan, ay lagi siyang dinadalaw ng mga members ng Spiritual Division, lalo na si Lolo Adrian de la Concepcion. Lagi siyang dinadalaw, pinagsasabihan na kailangang tiisin mo ito at kailangang malampasan mo ang hirap na ito. Dahil pag malampasan mo, ay meron talagang magandang kinabukasan na darating sa buhay mo. Kaya tiniis iyon ni Mami Glinda ang hirap ng kanilang kalagayan doon sa Maginda. At pagkalipas nga ng isang linggo mga kapatid, ay sinimula na ni Panginoong Divine Master Benedicto Sr. ang kaniyang misyon bilang isang chief doctor ng Caballeros de Rizal Agricultural Endeavors. Sinimula na niyang manggamot, sinimula na niyang lumakad sa mga iba't ibang lugar na sakop ng Caballeros de Rizal Agricultural Endeavors, at kahit pa hindi membro ng Caballeros mga kapatid ay kaniyang ginagamot. Kasama si Santiago Eclio na pangulo ng Caballeros de Rizal Agricultural Endeavors, at si Felipe Gulye, si Isidro Lawson, at si Puling Sumangpong. Tinahak nila ang mga kagubatan, kabundukan ng Agusan del Norte mga kapatid. Tinahak nila, inikot nila doon ang mga members, mga kabahay-bahayan ng mga nitibo na mga tao doon na nanirahan sa kabundukan, hanggang nakaarating sila doon sa Lake Mainit mga kapatid. At libo-libo ang kaniyang mga ginamot na mga pasyente na nagpapagamot sa kanya. Sa tuwing
marating nila ang isang sulok na lugar ng mga nitibo doon sa kabundukan ng Agusan del Norte at doon sa Lake Mainit. At narating nga nila yung iba-ibang klaseng mga tao, mga nitibo, mga kapatid. Minsan nga naabutan sila ng gutom ay kumakain sila sa bahay ng isang nitibo. Ay nagulat sila dahil yung hinainan ng pagkain na kamote man lang pagkain doon sa kabundukan, ay nilagay lang doon sa arinola, yung lagayan ng ihi lang sana ang ilagay, ay siyang ginamit ng nitibo na lagayan ng kamote. Pagkatapos ihian, linisin, lagyan ng kamote, yun ang inihain para sa kanila. Wala rin silang nagawa, kundi hindi naman pwedeng hindi nila kakainin yun dahil mapahiya man yung nitibo. Kaya kumain sila kahit na nakalagay lang doon sa arinola yung pagkain na kamote. Yun ang isang experience ni Panginoong Divine Master Mandira Jr. sa kanyang misyon, mga kapatid, na tinahak ang mga kabundukan na tinirahan ng mga nitibo. Libo-libo, mga kapatid, ang mga taong nitibo na kanyang nagamot doon sa kabundukan ng Agusan del Norte, Agusan del Sur at saka doon sa Lake Mainit. Hanggang umuwi sila doon sa Maguinda kasama si Dato Santiago Iclio. Pagka-uwi nila doon sa Maguinda, dahil balak naman lang aalis, papunta naman doon sa Visayas. Balak lang tahakin naman ang Visayas. Doon sila magmisyon sa Visayas. At yun na nga, mga kapatid, pagbalik nila doon sa Maguinda, ay hindi nagtagal, umalis kaagad sila, papunta naman doon sa Leyte. Tinahak nila ang Leyte, kasama itong si Mami Glinda, dala-dala rin ang kanyang anak na si Rico, na panganay na anak, doon sa pagmisyon niya doon sa Leyte. Dahil si Mami Glinda ang laging kumbaga alalay ni Panginoong Divine Master Mandira Jr. sa kanyang misyon na ginagawa na panggagamot doon sa Leyte, Samar, hanggang nakaabot sila sa Masbate kasama itong si Felipe Golye, Puling Sumampong, saka Isidro Luzon, dahil mga matalik man ito talaga na kaibigan ni Panginoong Divine Master Mandira Jr. At kasama rin si Santiago sa kanilang kanilang misyon na yun. At yun na nga, libo-libo talaga, mga kapatid, na mga pasyente ang nagamot ni Panginoong Divine Master Mandira Jr. sa pamagitan ng operation o divine healing ang kanilang pangamot. At kilalang kilala na siya doon bilang isang Dr. Ben. At dahil nga sa mga ginawa niyang iyon, ay hindi talaga mapagkaila na nalalaman iyon ng mga dalubhasa, mga doctors at mga kaparian na nagalit sa kanya, sa kanyang ginagawa. Dahil nawala na ng pasyente yung mga hospital doon, at yung mga pasyente na sa hospital nagsipag-alisan at doon na napagamot kay Panginoong Divine Master Mandira Jr. dahil libre man, walang bayad, walang kahit piso na binabayad. At agad-agad, mga kapatid, na gumaling yung karamdaman. Kaya ilang bisis siya, mga kapatid, na kinasuhan ng illegal practice of medicine. Ilang bisis rin siyang nakulong doon sa Leyte, doon sa Samar, doon sa Masbate. Nakulong talaga siya as in, pero hindi nga umabot ng 24 hours dahil pagsampa ng mga kaso ay wala mang silang ebidensya kung talagang illegal practice of medicine ba ang kanyang ginagawa, dahil wala mang nakikita na mga materialis na kanyang ginagamit sa kanyang pag-oopera doon sa probinsya ng Leyte, probinsya ng Samar at probinsya ng Masbate. Yung tatlong lugar na yun na kanyang pinaikot-ikot, pinalibot-libutan sa loob ng 3 buwan. At minsan nga, mga kapatid, dahil libo-libo ang ginagamot ni Panginoong Divine Master Mandira Jr., minsan nga itong si Mami Glinda ay siya man ang alalay. Minsan hindi na napansin ni Panginoong Divine Master Mandira Jr. yung ibang may sakit. Kaya isang bisis, may isang bulag na lumapit kay Mami Glinda na humingi ng tulong na sana siya ay magamot, na makakita na, dahil mula pagkabata hanggang sa pagtanda niya, nag-edad na lang na siya ng 50, hindi, bulag talaga siya mula pagkabata, mula nang ipananganak hanggang sa tumanda. Kaya naawa naman itong si Mami Glinda, ay ginamot niya, sinubukan niyang gamutin, nagdasal lang siya sa Panginoon, tapos inihipan niya yung mata ng matanda na nabulag na bulag. Kaya pag-ihip niya, sabi niya, sige, subukan mong buksan ang mata mo. Nabuksan yung mata ng matanda, mga kapatid. Nakakita yung bulag na ginamot ni
Mami Glinda. At naglukso-lukso sa tuwa itong bulag na nakakita na dahil sa paggamot ni Mami Glinda. Yun ang isang experience din ni Mami Glinda sa kanyang pagsama kay Panginoong Divine Master Benedict Cloher na nanggamot. Ngunit kahit pa ganun ang nakita niya mga kapatid, ay hindi talaga maiwaglit sa isip niya na ang hirap, at nasa isip niya talaga na gusto niyang makaiwas rin sa sitwasyong iyon, dahil kahit palibo-libo ang kanilang ginagamot ay wala pa rin silang kita, wala silang income dahil hindi man sila humihingi ng kahit piso sa kanilang ginagawa na panggagamot. Kaya naisip niya kung papaano na lang ang kinabukasan ng kaniyang anak, ng kanila, kung magdami pa ang kaniyang anak, paano na lang ang kinabukasan. Ngunit yun na nga, dahil sa pag-iisip niya, darating din yung matanda, si Lolo Adriano de la Concepcion, na magbigay ng giya sa kanya, magbigay ng advice na tiisin mo ang sitwasyong ito. Dahil pag malampasan mo ang kahirapang ito, ay mayroong darating sa iyo na magandang kinabukasan. Kaya, tiniis din iyon ni Mami Glinda na sumasama-sama kay Panginoong Divine Master Benedict Cloher habang nangagamot, nag-asikaso rin sa mga may sakit na mga tao, na siya ay isang alalay sa ginagawa ni Panginoong Divine Master Benedict Cloher nung kapanahonan na yun na inikot niya ang probinsya ng Liti, probinsya ng Samar at saka Masbati. At 3 buwan nga silang paikot-ikot doon mga kapatid. Pagka December 1957 ay umuwi sila. Umuwi sila doon balik sa Maguinda. At pag uwi nila doon sa Maguinda ay saglit rin lang. Pagka Enero 1958 ay bumalik na naman sila doon sa Leyte. Bumalik naman doon sa Leyte. Kasama lang itong si Felipe Golye, Isidro Luzon at saka si Puling Sumampong. Ngunit iniwan doon si Mami Glinda doon sa Maguinda. Iniwan niya doon at sila lang 3 bumalik doon sa Leyte. At pagbalik nga nila sa Leyte mga kapatid, habang tuloy sila sa panggamot nila, doon sila na nirahan, nanuluyan sa bahay ni Pedro Montibis doon sa Almeria, Kawayan, Balakson, Leyte. Doon sila nirahan. Isang gabi mga kapatid, habang si Panginoong Divine Master Benedict Cloher ay abalang-abala sa kanyang panggamot sa mga pasyente niya doon sa pumahay ni Pedro Montibis, ay mayroong click ng baril na nagmula doon sa may bintana na nakabukas doon sa bahay ni Pedro Montibis. Nang nag-click ngayon 3 beses ganyan 3 beses na nag-click na parang gato ng baril ba na pinitik na hindi pumutok. Kaya dahil doon hininto ni Panginoong Divine Master Benedict Cloher yung panggamot niya, at sinabi niya kay Felipe Golye at saka kay Pedro, kay Puling Sumampong at saka Isidro Luzon na mayroong tao na may masamang balak na gusto tayong patayin. Kaya ang ginawa ni Panginoong Divine Master Benedict Cloher, hininto niya ang paggagamot, kinuha ang Petromax, lumabas siya doon dahil madiliman yun, lumabas siya doon sa bakuran ng pamahay ni Pedro Montibis. At sa paglabas niya doon ay hinamon pa niya ang mga taong nandoon sa dilim nagtatago. Sabi niya, nandyan kayo sa dilim, lumabas kayo, ito na ako, nandito na ako sa labas, gusto niyong patayin ang taong matagal nang napatay, ha? Gusto niyong patayin yung itong taong patay na nadaan, sa Bisaya pa ba? Kaya hinamon niya yung mga tao nandoon sa dilim nagtatago na gustong bumaril sa kanya. Ngunit sinabi niya na lumabas kayo, bibigyan ko kayo ng 15 minutes na lumabas at harapin niyo ako. Dito ako ngayon, walang nakaharang. Dito ako sa gitna ng bakuran. Dito ang Petromax, maliwanag ako. Puntahan niyo ako, lapitan niyo ako, barilin niyo ako, puntahan niyo ako dito. Ngunit walang lumapit mga kapatid. Sinabi pa ni Panginoong Divine Master Benedict Cloher na itong kasamahan kong si Felipe Golye at saka si Puling Sumampong ay nakapatay na ito ng 21 katao. At ako naman ay nakapatay na rin ng 51 katao. Yun ang sabi ni Panginoong Divine Master Benedict Cloher. Ngunit itong si Puling Sumampong at saka si Felipe Golye ay nanginginig nga sa takot dahil yung sinabi ni Panginoong Divine Master Benedict Cloher na nakapatay na sila, hindi totoo na nakapatay na sila. Ngunit natapos na lang yung 15 minutes na palugit na binigay ni Panginoong Divine Master Benedict Cloher mga kapatid. Wala talagang lumabas na mula sa dilim.
Sabi niya, takot kayong lumabas dahil 17 man lang kayo dyan. Yun ang sinabi ni Panginoong Divine Master. Ngunit walang lumabas, kaya pumasok na lang muli siya doon sa loob ng bahay ni Pedro Montibis. Ngunit pagpasok niya mga kapatid, ay isang taong lumabas na may dalang kutsilyo at hinandusa ng kutsilyo itong si Panginoong Divine Master Benedict Jr. Ngunit na tsagang man ito ni Panginoong Divine Master Benedict Jr. at natakwil niya ba na ganyan niya. So yung kutsilyo ay hindi lumapat sa kanya at tinanggal niya yung kutsilyo mula sa kamay ng isang tao na yun. At pagkatanggal ay sinuntok si Panginoong Divine Master Benedict Jr. ng 3 beses. Ngunit natamaan nga siya, ngunit hindi iyon na nakapagbigay, hindi na irugba, parang wala lang yung tama. At kaya ginantihan iyon ng suntok ni Panginoong Divine Master Benedict Jr. Pagkaganti niya ng suntok, yun, lupog kaagad, nakatulog doon sa harapan ni Felipe Gulye. At doon din sinuntok din ni Felipe Gulye yung tao na yun. At nang makita na nila kung sino yun, ay yun pala ay si Maing na isang maton sa Barangay Almira doon sa Barangay Almeria doon sa Kawayan, Balakson, Leyte. At yun na nga mga kapatid, inilabas nila nung nawalan man yun ng malay. Pagkabalik ng malay ay pinauwi nila ito. Sinabihan ng Panginoong Divine Master Benedict Jr. na umuwi ka na dahil kung hindi ka uwi, baka mapatay pa kita dito. Mapatay ka pa dito. Umuwi yung tao mga kapatid at walang nagawa. At pagkalipas ng 1 linggo doon mga kapatid ay umuwi na itong si Felipe Gulye, si Pedro Isidro Luzon at saka si Puling Sumampong bumalik doon sa Maguinda. Ngunit hindi sumama si Panginoong Divine Master Benedict Jr. mga kapatid dahil mayroon pa siyang pinuntahan doon sa Samar, doon sa Bangunon, Daram Samar. Doon siya may pinuntahan siya doon dahil mayroon siyang panagatan doon na binigay ng isang pasyente na nagamot niya doon. Binigyan siya ng isang panagatan ng pangisdaan. Kaya pinuntahan niya yun. Pagkatapos niya mapuntahan yun, tsaka pa siya umuwi doon sa Maguinda. Sa Maguinda, Butuan City. At pag uwi naman niya doon sa Maguinda, Butuan City mga kapatid, ay nadatnan niya doon si Mami Glinda at ang kanyang anak na si Rico na wala nang kinakain, walang pagkain. Nagdusa sa hirap nga mga kapatid, walang kinakain. Kaya dali-dali naman siyang pumunta doon sa bundok. Doon pinuntahan niya ang kanyang pinsan doon na mayroong tanim na kamote. Pinuntahan niya doon na si Pisyong Ikleo, may ng pinsan niya na may tanim ng kamote doon sa bundok. Pinuntahan niya mga kapatid at humingi siya ng kamote. Nagdala siya ng bukag, dahil wala mang makain doon sa bahay nila. Nadatnan man niya si Mami Glinda at saka ang anak niyang si Rico na panganay na walang kinakain doon sa bahay. Kaya pumunta siya sa bundok sa pinsan niyang si Pisyong Ikleo at nagdala siya ng bukag dito, binitbit niya dito sa likod. Nanghingi siya ng kamote at dahil nga maraming tanim itong pinsan niyang si Pisyong Ikleo ay binigyan naman siya ng maraming kamote. Halos napuno yung bukag sa dami ng kamote na binigay ni Pisyong Ikleo. Kaya pagkapuno noon ay umuwi na si Panginoong Divine Master pababa doon sa tinitirahan nila doon sa Maguinda. Ngunit dahil hindi nga ito sanay sa pagdadala ng bukag, itong si Panginoong Divine Master Benedict Jr. ay nahulog siya. Gumulong siya sa daanan na bakilid ba na daanan, nahulog siya doon, gumulong siya doon, nagkapunit-punit itong damit niya, nagkasugat-sugat siya sa katawan, sa mukha, dahil gumulong siya, dahil hindi siya sanay sa pagbitbit ng bukag at natapilok ang paan niya. Gumulong siya at nakita siya ni Felipe Gulye tsaka ni Puling Sumampong na naawa sa sitwasyong iyon. Nakita niya na gumulong si Panginoong Divine Master Benedict Jr. at nagkawatak-watak yung dala niyang kamuti na dala niya, nagkawatak-watak at tinulungan siya, inipon-ipon yung mga kamuti, nilagay uli sa basket, kumbaga yung bukag, tsaka dinala doon sa bahay. At doon na naramdaman talaga ni Panginoong Divine Master Benedict Jr. ang hirap
sa kanyang kalagayan na nangyari sa kanya at saka sa kanyang pamilya. Dahil hindi tinupad ni Santiago Icleo, mga kapatid, yung kasunduan nila na sahuran siya ng 300 sa isang buwan at bigyan pa siya ng 100 piso na allowance. Hindi tinupad ni Santiago Icleo yung usapan nila, mga kapatid. Kaya ang nangyari noon ay na nahirapan na talaga si Panginoong Divine Master sa kanyang pagmimisyon doon sa Maguinda. Yun ang nangyari, mga kapatid. Kaya sa susunod na talakayin ko, mga kapatid, ay yun namang pagkalas niya, pag-alis na niya sa yun namang pagpunta pa niya muli doon. Pumunta pa siya muli doon sa balik sa Samar. Bumalik pa siya doon sa Samar. At pagkamatay ng kanyang anak na si Rico, yun naman ang susunod kong isasalaysay sa inyo. Patungkol naman sa pagkapatay na ng anak ni Panginoong Divine Master Benedict Icleo na si Rico Icleo, ang panganay niyang anak. At dahil mataas ng oras, hanggang dito na lamang. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat, sa aking Diyos, Divine Master Benedict Icleo, King of all Kings, Master Ben Bariclio, Divine Grand Master Ben Madron Icleo Universe. Sa lahat ng mga makita at hindi makita, sa inyong lahat mga nag-subscribe sa YouTube channel kong ito, sana'y pagpatuloy nyo pag-subscribe dahil itong salaysay na sinalaysay ko sa inyo, mga kapatid, ito talaga ang history ng aking Diyos sa kanyang talambuhay, sa kanyang pagmimisyon, sa kanyang pagka mayroon ng asawa, nagmimisyon pa rin siya hanggang nabuo niya ang asosasyon na PBMA. Dumami ang mga membro ng PBMA. Sasalaysay ko to talaga sa inyo at maraming salamat sa inyong pumunod at pag-subscribe sa YouTube channel kong ito. Ito talaga ang isasabihin ko sa inyo, isiksik niyo sa isip at sa puso niyo na ang tunay na tauhan ng Diyos ay alam ang history ng kanyang Diyos. Maraming salamat. Magandang umaga uli sa inyong lahat.